Ito, Weng, may binabanggit si Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Meron daw silang ebidensya na Video. yung mga video, ito yung mga tao na sinasabing sinaktan daw ng pulis. Nakita nila na sinasaktan ng kapwa nila mga miyembro ng KOJC. Para palabasin palabasin na pulis ang nanakit. Yes. Alamin natin, nasa linya natin si Colonel Jean Fajardo ngayon. Colonel, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng. Opo, Colonel, bigyan nyo nga kami ng konti pang detalye. Dito po sinasabi ninyong hawak ng video na sinasabing nakita doon sa video na yon merong sinasaktang mga miyembro ng KOJC ng kapwa nila KOJC members at pinapalabas na ang pulis ang nanakit. Tama po, sir. Meron po tayong personal witness at nakakita mismo sa nangyayaring ito at meron po tayong makakapagsabi. Subalit, I hope you understand, we really cannot divulge kung sino itong mga nakakita mismo at even yung mga video, we cannot share it in public for the reason na makokompromise kung sino itong mga nagbigay sa atin at nagsabi na nakita mismo nila na talagang may ilang mga miyembro po ng KOJC na intensyon na sinasaktan at sinusugatan yung sarili nila at para palabasin na ito ay galing sa mga pulis at later on ay nakita din doon na ginagamot itong mga sugat na sila rin mismo ang may gawa. Ano pong klaseng pananakit at panunugat sa sarili ang ginawa, Colonel Jean? Based doon po sa video, hindi na natin kailangang ipakita, hindi natin kailangan kilalanin kung sino yung mga taong ito. But paano po yung klase ng pananakit na ginawa sa sarili? May mga dugo, ma'am. May mga dugo na talaga sa kamay, sa braso, na to make it appear na maaaring ito ay galing sa pamamalo, galing sa pangpapananakit ng mga pulis. As to the extent ng mga sugat ay hindi naman ganun kalala. But enough to make an impression na itong mga sugat na ito ay galing sa mga pulis. Kung nakikita naman po natin, may mga videos naman po tayo, may mga documented naman po yan sa body-worn camera na talagang ang nag-i-instigate ng gulo ay sila at ika nga ay nagdedepensa lang ang mga pulis natin pero sa kwento nila ay sila ang hinaras, sila ang pinalo, sila ang sinugatan ng mga pulis po natin. Okay. Colonel, kung Sabado ginawa yung pagsiserve ng warrant of arrest, pang-apat na araw na po ngayon. Ano ba estado ngayon ng ating paghahalughog, no? Doon sa 30 hectare pala ito, Weng. Laking Lawak. ang lawak na lupain itong KOJC. Nasa estado na ho tayo ngayon, Colonel? Kausap ko lang, Sir Joel, si General Torre a few minutes ago at tuloy pa rin yung ginagawa nilang paghahanap. Yung sinasabi natin kahapon na meron tayong nade-detect na heartbeat, mga signs of life doon sa ginagamit nating ground penetrating radar sa ilalim po ng lupa ay gumalaw po ito itong sinusundan nating signal at pinitrace pa rin natin kung saan talaga yung opening at exit nitong lugar po na ito. At may isa-isa, may lumipat sila ng isang lugar dahil gumalaw nga po itong signal. And just to make it clear na doon sa mga naririnig natin na baka hayop yung nadedetect niya, na palaka, daga, yung mga naririnig natin. Nagamit na po ito previously, itong GPR na ito doon sa mga previous calamity na may mga collapsed structures and buildings na nakapag-detect po tayo ng signs of life. So the same equipment po na ang ginagamit. Surprisingly, ay talagang nakikita natin, ako mismo nakita ko doon sa video na talagang meron talagang pitik doon sa areas na sinusundan natin ngayon. Ilan pong pitik yun na monitor? Pang ilang tao? Dalawa po yung nakita ko po doon. So presumably, kung si Kibuloy man yun, meron siyang kasamang isa pa. Possibly po, ma'am. Okay. Ganito siguro, Colonel, ano? Kasi possible din, Weng, na iyan ay ginagawa para iligaw ang mga pulis. Pwede din po. Pwede rin yun, di ba? Baka ito'y tawag dito, panlinlang, panligaw sa ating mga pulis. Yung pala sa likod, nakatakas na. Kaya nakatakas na. Ano bang pinakahuling impormasyon ninyo? Andito ba talaga? Andito pa ba sa compound o kaya andito pa sa Pilipinas? Ito pong si Apollo Kibuloy. Sir Joel, Ma'am Wen, meron tayong mga informanti sa loob na nagsasabi na nandiyan pa sa loob yung hinahanap nating tao. This is precisely the reason kung bakit hindi natin na binibitawan itong paghahanap. At tatama po kayo, habang sinusundan po natin itong signal na through our GPR ay meron pa pong ibang naghahanap sa ibang mga areas. At I've seen some videos, yung iba po doon talaga ay
ay napakalawak at napakahabang mga hallways, pasikot-sikot. It will really take time talaga para maghanap doon sa mga partikular na taong hinahanap natin. At doon sa sinasabi po nila na 2,000 po, hindi yung 2,000 po na yan, hindi po yan sabay-sabay naghahanap po. Kasama na po kasi dyan yung mga CDM natin, yung mga perimeter security natin. May mga designated lang po talaga tayo na searching team at arresting officer in case meron po tayong sighting. Kaya talagang it will really take time. Sabi nga ni Sir Joel kanina, narinig po na more than 30 hectares itong hinahanap natin. Kaya talagang ang haba ng panahon na kailangan nating ginagawa nating paghahanap. But just to answer your question, Sir Joel, meron po talaga tayong informante na nagsasabi na nandyan po sa loob yung hinahanap natin. Ma'am, balikan ko lang yung sa heartbeat. Namomonitor po ba yun kung gaano siya kalalim doon sa ilalim ng lupa? Kung bunker man yung kinalalagyan nito? Ang sinasabi mga more or less 30 meters below the ground po itong Malalim yun. nadedetect po natin po. Ang lalim nun, ma'am. 30 meters, no? Baka hindi kaya si Satanas na yun. Dumali ka na, no? Ang lalim mo eh. 30 meters. Malalim po yun, sir. So, Malalim ibig po sabihin, yun. And yet po, nadedetect po yung heartbeat. Yeah, ganun- Heartbeat po. ganun Nakita ko po ka-sensitive. mismo at pinakita po sa akin yung mismong and I saw yung talagang pitik po doon sa area na sinusundan Miski na po pala, nila. bagsakan natin ng bomba nuclear yan, Weng. Medyo Grabe. malalim, ha? Malalim yung 30 oo. meters. Pero ma'am, doon pa sa ginagamit na na teknolohiya doon sa compound ng KOJC, nade-determine kung heartbeat ito may kakayahang mag-determine kung heartbeat ng tao o hayop yung kanya natutukoy, or basta heartbeat, So general. like I said earlier, ma'am, is the particular radar po is intended to detect po yung Human heartbeat. life po. Human Opo, heartbeat. opo. Kung Opo. 30 meters deep ito, how do you intend to deal with it? Paano nyo po siya papasukin? Well, ang challenge Yung muna lagusan lang yung talaga, lagusan muna hanapin mo. makita. Oo. So, gano'ng kalalim May ma'am? backhoe naman yata dyan. Pwede bang... meron kayong tao at pwersa na alam na gumamit ng teknolohiyang ito na kaya din pong pumasok sa ganong kalalim? Yun yung ating predicament right now, Sir Ma'am, na babagbagin ba natin yung semento kung saan nadedetect yung heartbeat na ito, or ang intention kahapon pa talaga ay hinahanap kung saan yung lagusan nito, at napakalawak nito, talagang sinusundan nila. In fact, kaninang madaling araw, I remember doon sa latest na narinig ko po, is gumalaw nga po itong signal na ito at linipat sa ibang lugar. Yung inyo pong informante, hindi alam kung nasaan yung lagusan. That I don't know kung alam po nila yung particular po na lugar na meron pong particular lugar silang sinasabi. But what I know and shared to me is the information na given to us is talagang nasa ilalim po talaga na secret bunker ito at nasa ilalim. At yun nga po, once nang ginamitan nga po natin ng GPR ay may na-detect po talaga tayo, but hindi natin alam kung saan itong lagusan na ito, saan yung gaano kahabang, gaano kalayo yung kilometers doon sa signal at doon sa sinasabi nating possible na exit and entrance, kasi definitely meron tong entrance and exit, yun ang hinahanap po natin. Kasi wala pa kayong impormasyon kung itong tunnel na ito would lead somewhere na palabas na po ng compound at pwedeng maging daan para tumakas sa otoridad. Yung possible po na yon na sinasabi niyo po na mga lagusan ay posible po yon na probably ay dudugtong po yan outside of the compound, at in fact sinasabi nga po nila na itong mismong hangar po nitong ni Kibuloy ay dugtong po yan hanggang sa airport po, kaya binabantayan po. Lahat po ng mga possible lagusan po ay meron po tayo nagbabantay. Ang concentration po talaga natin ngayon ay talagang hanapin kung saan yung posible na exit and entrance, yung ingress nitong area kung saan may pumipitik po ng mga signal po. Okay, ito siguro, may tanong kasi si Mayor Basti Duterte. Hanggang kailan daw po kayo dyan sa compound na yan, Colonel? Oo nga, Colonel. Alam mo, honestly, Sir Ma'am, I myself, hindi ko alam po hanggang kailan kasi wala talagang binibigay na deadline. Ang sabi natin is until such time we are satisfied na nakita na natin at nasilip na natin ang bawat sulok at itong ating hinahanapan ay doon lang po tayo titigil. But hanggat nga, sabi ko nga, may mga informante na nagsasabi without revealing too much na nandoon po. At
ito yung talagang binabantayan natin, itong na-detect po natin na signal sa ilalim po ng lupa. Okay, siguro isa na rin panguli sa akin, Panig Weng. Hindi lang naman po ang KOJC compound ang nabibiso no sa araw-araw nilang pamumuhay, pati yung ibang mga lugar kasi may mga lugar na yung mga main highway, yung airport, Weng, ninarangan ng narangan ng mga tao eh. Meron bang baka naman lahat ng pulis natin nandiyan na sa KOJC compound, di na naasikaso po yung ibang mga lugar na meron pong ilang mga nagrarally. Alam mo Sir Joel, sinisigurado natin na bagamat ang focus ngayon ng Regional Office 11 ay itong paghahanap po ay meron naman po tayo ng mga regular po na mga nagbabantay at nagpapatrol po doon sa ating mga regular na binabantayan pati doon sa mga kalapit na region. Kaya nag-augment na rin po tayo ng ibang mga pulis natin galing po doon sa mga adjacent regions to make sure po na may enough po tayong personnel. As to the question na hindi lamang po yung mga KOJC ang naapektuhan, as much possible na gusto natin ma-minimize yung talagang inconvenience ng mga tao dyan. Kaya yung mga pulis talaga natin ay nakatabi. It's unfortunate lang na kahapon at nung isang gabi ay talagang sinarangan yung daan na yan, yung main highway, kaya hindi po nadaanan yan. Kaya po kahapon ay nagkaroon po talaga ng force dispersal para po maging passable po uli ang highway po na yan. But on the part of the PNP po, ayaw po talaga nating makakaabala. Bagamat may mga pulis po tayo dyan, ay nasa tabi lamang po yan at minamanage din po natin yung flow ng traffic po dyan. Meron doon kasing sasakyan dyan na nakasama doon sa tinanggal, Weng, na hinarang sa highway. May nakuwang mga baril. Tama ba, Colonel? Natukoy po kung sino Yes, may-ari noon at kung licensed? Yes po ma'am, isa po doon sa mga sasakyan po na sa inaharang po dyan ay nung atin pong in-impound po yan ay may baril po na nakita po doon. So hinahanap pa po natin yung mga may-ari ng mga sasakyan na yan at hindi lang mga pribadong sasakyan ng mga hinarang dyan, may mga malalaking na equipment pa katulad ng crane, wing van, pati po yung mga fire truck ginamit nilang pangharang. So lahat po yan ay in-impound po natin at inaalam po yung mga may-ari para makasuhan po natin. Okay. License po yung baril, ma'am? Aalamin po natin yan, ma'am, kung meron na pong feedback po ang FEO kung yung baril po na yan ay kanino po nakapangalan at babalikan ko po kayo, ma'am. Last point na lang po. Si Kibuloy, isa lang doon sa may warrant of arrest. Yung kanya mga co-accused po, baka lang kasi hindi nabibigyan din ng focus because we're too centered sa paghanap po kay Pastor Kibuloy. Maliban po, ma'am, kaya Pastor Kibuloy, ma'am, ay 4 pa po yung hinahanap natin and we have also reasonable ground to believe na ilan, kung hindi man lahat dito sa 4 ay nandoon po sa loob. Ayun, so subject din sila ng operation sa loob ng compound. Opo, ma'am, opo. Alright. Sige. Colonel, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Good Ma'am, morning. thank you. Maraming salamat po, sir, ma'am. Magandang umaga po. Good morning Police po. Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police.